Galak o Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak at ni Jesucristong Panginoon namin, minarapat mong paligayahin ng mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kaniyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan din ni Kristong aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Magsiluhod po ang lahat para sa Orasyo Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitilna ng mga ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kaman kamatayan. Itaguyod mo kami sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ng mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpas sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Gabriel Arcangel, San Miguel Arcangel, San Roque, Santa Faustina Kowalska, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Antonio Abad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po ang lahat. Ito'y araw ng tagumpay, anak ng tao.
Ngunit muli ka Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama nating pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama nating awitin ang papuri. Papuri sa kaitasan. Sa mga taong kinalulugan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagubudi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na lang. Panginoong Diyos Cordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri
Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang pag-asa. Ikaw lamang, O Hesu Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alam mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol, na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtipon-tipon ang portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunman, puring-puri sila ng mga tao. Subalit parami ng parami ang mga lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihin poo'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas, mga saserdote ng Diyos na Panginoon. Bayaang magsaysay ang pag-ibig ng Diyos. Walang katapusan lahat ng may takot. Sa Panginoon Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil na nangangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay ang lahat ng ito. Ang pagmalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga. Ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Kami ay iligtas, tubusin mo, Panginoon, kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit hagad ang pumaparito. Sa ngalan ng poon ay pagpapalain magmula sa templo. Mga pagpapalay kanyang tatanggapin ang Panginoon ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw.
Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yung tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan. Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay tinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga tinatawad. Ngunit si Tomas na pinaguriang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapilit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tangiliran
Huwag ka na mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang umaga po. Ang linggo pong ito ay kapistahan ng tulad ng nabanggit kanina sa una ng walang hanggang awa ng ating Panginoon na inilahad ni Santa Faustina. So ngayon po ay ikalawang linggo na natin ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nung ako po ay nasa ibang parokya, minsan meron akong nadalaw na isang matanda na. At nung siya ay aking pahira ng Santo Olyo, may napansin akong malaking teklat sa kanyang leeg. At nausisa ako kung napano yon. Sabi sa akin nung tao, yun daw ay bakas ng pakikipaglaban niya noong digmaan. Veterano pala. At siya'y pinalad na mabuhay pa. Sa kabila na siya ay mayroong tama ng baril, bala ng baril. At yun daw ang naging teklat, alaala na minsan ay kanyang ipinagtanggol ang kalayaan ng ating bansa laban sa kaaway, sapagkat yun ay tatak ng kanyang pagmamahal sa ating inang bayang Pilipinas. Ngayon mga kapatid, si Jesus nung muling nabuhay ay isa ng hindi na siya ikangay karaniwang tao. Binagtas na niya ang kamatayan. Nalampasan na niya yun. Kaya meron na siyang isang malinis, maaliwalas na pangangatawan. Pero meron siyang hindi tinanggal. Pwede naman niyang tanggalin yun eh. Yun yung mga bahid ng dugo sa kanyang katawan eh, na walang lahat. Maliban doon sa kanyang mga sugat na tatak noong mga pako. Bakit hindi tinanggal ng Panginoon yung kanyang sugat sa mga paa, sa mga kamay, sa tagiliran? Sapagkat iyon ang alaala ng kanyang walang hanggang awa sa sangkatauhan, sa ating lahat. Iyon ang ebidensya, kaya hindi niya tinanggal yun. Unang-una, para sa mga alagad na maniwala na siya ay muling nabuhay. Iyon ang tatak ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa ating lahat. Iyon ang tatak ng pagpapatawad na sa ating mga nagawang kasalanan. Ito yung ipinapakita niya sa atin upang tayo maniwalang siya ang anak ng Diyos. Siya ang salitang nagkatawan tao. Siya ang ating Diyos na nagligtas sa atin. Ngayon, ano ba ang atin namang
maibibigay sa Panginoon sa kanyang walang hanggang awa at kabutihan sa ating lahat. Ano naman yung ating reply? Para tayo nagre-reply sa cellphone, ano? Ano yung ating tugon? Alam nyo, kung ating sasaliksikin, ang mga unang Kristiyano ay nakaranas ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Talagang isinabuhay nila ang pagkabuhay ng Panginoon. Paano nila ito isinabuhay? Iyon ay ayon sa sulat ni San Pablo Apostol na ang mga unang Kristiyano ay walang naghihirap, walang nagugutom, walang hubad, lahat busog, lahat mayroon. Alam niyo kung ano ginagawa nila? Yung kanilang mga ari-arian, masakit man sa loob, na kanila itong ibigay, ipinagkakaloob nila doon sa mga wala. Di ba masakit ipamigay yung sarili mong lupa? Di ba nangihinayang tayo pagka meron tayong pera sa bangko, babawasan natin kahit mga 10,000-20,000 para lamang sa pangailangan ng kapwa. Dala-dala mo yung libreta, di ba ako, maglalabas ka, tapos ibibigay mo rin sa taong nangangailangan. Ipapahiram mo at sasabihin mo, sige, kung kailan ka lang magkaroon, saka mo na lang palitan. Masakit yun, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, ang hirap ng hanap buhay. Lalo na yung lupa. Nako, kapirasong lupa lang, pinag-aawayan na natin. Nakakarating sa husgado, nagbabarilan pa. Dahil lamang sa kapirasong mohon na nausad ng kaunti, ng 100. Galit na tayo. Pero alam niyo, yung mga unang Kristiyano, baliwala sa kanila yon. At ang kanilang isinasaloob ay ipahayag, ibahagi ang biyaya ng Diyos para sa kapwa. Yun ang mga tunay na Kristiyano na nagpapahayag na ang Panginoon ay nabuhay na maguli sa kanilang komunidad. Alam nyo, wala sanang maghihikahos dito sa ating pamayanan. Dito lang, sa bayan ng San Antonio, sa ating parokya. Kung ang lahat ng mga Kristiyano, mga lalutigit, tayong mga Katoliko, nagbibigayan. Salamat sa mga madre natin doon sa bahay ampunan. Pag binigyan sila ng sobra-sobra, karamay po ang ating kumbento. Ganun sana, yun ang mga ganun unang Kristiyano nagbabahaginan, nagbibigayan. Hindi lamang sinasabing, sige, ipagdadasal na lang kita para may makain ka. Pwede bang kainin yung dasalan? Nakatutuwa rin at sa akin patuloy na pagdarasal sa mga magsasaka. Maya't maya may dumarating na bigas dito sa ating kumbento. O Father, tikman nyo ang unang ani namin. Bago yan. Kapapakiskis lang. Salamat po. Oo, nagbibigay tayo pagka meron ng supot na lumalakad. Okay lang po yun. Nagbibigay tayo. Pero taos puso ba yung pagbibigay natin? Paano kung merong ibang tao na lumapit sa atin? Mabibigyan ba natin sila ng daglian? Alam nyo, naaalala ko tuloy yung nasira kong tatay. Di naman po sa pagmamagaling.
Nung bata ako, natatandaan ko, pagka merong lumapit sa amit manghihiram ng pera, o anuman, lihim na umaalis yung tatay ko. Sandali lang eka, kapatid ha. Hintayin mo eka ako. Pag walang pera yon, manghihiram halimbawa ng 50 pesos, mangangapit bahay yon at mangangalap ng 50 pesos para merong maipahiram doon sa tao. Kasi wala siyang pera sa sarili niya eh. Iba mga ganong halimbawa, ano? Sa gayong paraan, kung tayo po'y nakapagkakaloob, tumutulong, nagagawa po natin itong sinasabi sa ating ebanghelyo na ibahagi natin ang biyaya, ang pagpapala at dakilang awa ng ating Panginoon sa ating kapwa. Doon po natin mapapatunayan na si Kristo nga ay tunay na muling nabuhay. Eto, malaki ho tayo, malaking pagsubok itong ating dinaranas ngayon. At huwag sana tayong mabulid doon sa pagkakanya-kanya. Ipagpatuloy lamang po natin yung mga ginagawa nating pagdamay. Alam ko tumutulong po tayo sa abot ng ating makakaya. Ipagpatuloy lang po natin yon sa panahon na ng pandemya o sa mga ikangay hindi panahon, kundi mga pangkaraniwat normal ng panahon. Patuloy tayo na dumamay. Ang dami po nating magagawa upang mapatunayan natin sa ating kapwa na si Kristo ay muling nabuhay. Hindi lang po sa salita, kundi sa ating mga gawa. Patunayan natin. Ibigay natin kung ano ang nararapat na pangangailangan. Kita niyo sa unang pagbasa, yung mga may sakit, yung mga kabarangay nila, kababayan nila, na pagka may alam na may sakit, inilalabas nila para masinagan man lang ng anino ay gumaling mula sa kanilang mga karamdaman. Kaya sa panahon ito, kailangan natin ang damayan, pagtutulungan, pagbibigayan. Ipakita natin, patunayan natin na si Kristo ay muling nabuhay para sa kaligtasan nating lahat. Amen. Tumayo po ang lahat. Sama-sama nating ipahayag, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasako ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matayan nilibing, nanag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, makiat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at tukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Ang tugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami.
Maipadamanawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Para sa ating mga frontliners, mga doktor, mga nurse, sa ating mga lingkod ng bayan na patuloy na tumutulong sa ating kapwa upang sila'y patuloy na iligtas sa mga karamdaman at manatiling malakas ang pangatawan para sa pangangailangan ng kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Para sa ating mga magsasaka upang tayo patuloy na pagkalooban ng magandang panahon para sa masaganang pag-aani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Pag-aalay namin sana'y malugdan mo, isang bayan na nagpupugay nagmamahal sa'yo. Sana yun itong tinapay na nagdulot ng buhay at anak mo sa bisag na bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapakalingang Diyos. Itanap mo ang sarili namin, laging maihandog sa banal mo ngayon. Amin ang ginaganap, pag-aalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay nagmamahal sa'yo. Sa'yo nitong tinapay na nagdulot ng buhay at anak na sa bisag na bigay mong kaligtasan. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagdakadalisay ng sila'y binyagan
ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Kinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupi. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga apo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala ang napahiniko sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Luluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan pa ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, amin nagtubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon ang magpapakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sopronio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumayo po ang lahat. Sa pagubili ng mga nakagagaling na utos, sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manalangin sa langit ko, sambahin ang ngalan mo. Mapasabi ang harian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at idiyan mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami agya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen, 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 amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. 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 Diyos na nagkakaroon
Narito ang ating Panginoon, narito sana nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapatanggap tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Laging Ama, loob ko ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw ako parang tiwang na lupa sa tubig na walang pag-aruga. Ikaw ay pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangan, naralangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng pagpapalala. Ngunit ako habang nahihinga, pagkat ang tulong mo sa akin ay taglay sa nilugsay. Manganak ko, umaawit ako buong dala. Aking kaluluwa, kumakapit sa'yo, kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako ng pilihan ng hari ng Diyos, siyang dahilan at sa iyo ay nangako, galak yahang nakakanta, ngunit ako habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa atin ay taglay sa nilugsay. Kukunin na po ng ating mga volunteers ang ating mga contact tracing forms. Maraming salamat po.
Magkakaroon po tayo ng ikalawang kolekta para po sa ating mga seminarista. Mangyaring pakisama na po sa inyong mga inihuhulog na contact tracing forms. Maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalo mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Opo muna po sumandali. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-iingat para sa ating mga kalusugan. At pangalawa, salamat sa ating mga healthcare volunteer at sa ating mga lector, commentator, readers, collector, sa ating monitor, sa ating choir, ating mga lay presider, Eucharistic minister, sa ating mga sakristan. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Magandang umaga po. Happy Easter sa inyo pong lahat. Alleluia, narito na ang awa na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo, ating hari at manunubos. Alleluia, nabuhay siya, umahit ang sanlibutan. Tayong lahat, inawal niya sa sala at kamatayan. Ating alisin sa mga puso, lahat nating pasamaan. Nang matanggap nating kanyang buhay, ngayon at magpakailanman. Alleluia, Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo, ating hari at manunubos. Alleluia, nabuhay siya,